Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na tila hindi matinag sa gitna ng kaguluhan, samantalang ang iba ay gumuho sa unang hampas ng problema? Hindi ito dahil sa talino ng mundo, hindi rin dahil sa yaman o kapangyarihan. May nakatago silang taglay na hindi nakikita ng karamihan, ang karunungan na nagmumula mismo sa Diyos. At dito nagsisimula ang lihim na gumugulat, sapagkat hindi lahat ng nagdarasal ay tumatanggap nito at hindi lahat ng nagbabasa ng Biblia ay nakakaranas ng kapangyarihan nitong bumaliktad ng buhay. Kapag ang isang mananampalataya ay tunay na tumanggap ng karunungan ng Diyos, may mga himalang nangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Isipin mong nakaharap ka sa desisyon na makakasira o makakapagligtas sa iyong pamilya. Ang mundo sasabihin, piliin ang praktikal, piliin ang madaling paraan. Pero sa gitna ng iyong panalangin, bigla kang ginabayan ng isang tinig sa iyong puso at ang pagpili mong iyon na taliwas sa inaakala mong tama ang mismong nagligtas sa iyo. Hindi ba ito isang hiwaga? Kapag ang karunungan ng Diyos ay dumarating, ang mga pintuang sarado ay bumubukas, ang mga tao na handa ng husgahan ka ay biglang natatahimik at ang mga solusyon na akala mong imposible ay nagiging totoo. Ito ang klase ng kapangyarihan na hindi nakukuha sa libro ng unibersidad o sa mga payo ng eksperto. Ito ay dumadaloy lamang mula sa langit, direkta sa isang pusong handang makinig, ngunit narito ang katotohanang nakakayanig. Marami ang nag-aakalang matalino sila sa sarili nilang paraan, ngunit sa harap ng Diyos, sila ay mangmang. At ang nakakatakot minsan, kahit ang mismong mananampalataya ay nakukulong sa ilusyon ng sariling talino. Doon nagsisimula ang pagkabulag, doon pumapasok ang pagkakamali, doon nadudurog ang mga pamilya at kinabukasan. Kaya't ang tanong ay hindi lang, mayroon ka bang karunungan? Kundi saan galing ang karunungan na iyong sinusunod? Dahil ang karunungan ng tao ay may hangganan. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay nagbubukas ng mga himala na lampas sa imahinasyon at dito nagsisimula ang bigat. Sa bawat desisyon na ginagawa mo, maaring nakasalalay ang kapalaran ng iyong mga mahal sa buhay. Kapag ikaw ay nagtiwala sa iyong sariling pangunawa, maaring madapa ka. Kapag sumandal ka sa payo ng lipunan, maaring mailigaw ka. Ngunit kapag tumanggap ka ng karunungan mula sa Diyos, mararamdaman mong may kamay na umaakay sa iyo, may ilaw na nagbubukas ng daan at may lakas na hindi nanggagaling sa iyo. Ang himala ay hindi lang sa mga dramatikong kwento ng Biblia. Ito ay nasa mismong buhay ng mga taong pumipiling sumuko at magtiwala sa gabay ng Diyos. Subalit, huwag mong isipin na ito ay isang simpleng pakiramdam o emotion. Hindi. Ito ay isang realidad na humahati sa pagitan ng mga nakakaranas ng tagumpay at ng mga tuluyang nadudurog. Sa mata ng mundo, parang baliw ang isang taong sumusunod sa karunungan ng Diyos, sapagkat madalas iba ito sa luhika ng tao. Ngunit sa bandang huli, sila ang nakikita mong nananatiling matatag. Sila ang hindi natitinag ng unos. Sila ang patuloy na nagtatagumpay kahit walang malinaw na dahilan, sapagkat may tinig silang sinusundan. Isang tinig na mas matalim kaysa sa lahat ng talino ng mundong ito. Ngayon, isipin mo ito. Ilang beses mo nang pinagdesisyonan ang buhay mo gamit ang sarili mong isip lamang? Ilang beses mong inisip na kaya mo, ngunit nauwi sa luha, sa pagkatalo, sa bigat na hindi mo kinaya? Ang mga pagkakamaling iyon ay nagpapatunay lamang na ang ating talino ay hangganan. At kapag sumobra ang tiwala dito, nagiging bitag ito. Ngunit kapag hinayaan mong ang Diyos ang magturo, ang kanyang karunungan ang gumabay, makikita mong kahit sa gitna ng kawalan ay may sagot, kahit sa gitna ng dilim ay may liwanag, at kahit sa gitna ng kawalang pag-asa ay may himalang naghihintay. Kaya't huwag kang mabigla kung sa susunod na maranasan mo ang karunungan ng Diyos. May mga bagay na babaliktad na hindi mo inaasahan. Ang taong galit sa iyo ay biglang magiging kaagapay. Ang pinto na isinara ng tao ay biglang bubuksan mula sa langit. At ang buhay na akala mong tapos na ay biglang magkakaroon ng bagong simula. Ito ang himala na nagaganap
kapag ang mananampalataya ay tumatanggap ng karunungan ng Diyos. At marahil, ito na ang mismong pagkakataon na kailangan mong tanungin ang iyong sarili. Handa ka na bang isuko ang iyong sariling talino para maranasan ang himala ng karunungan na mula sa Kanya? Kapag sinabi ng kasulatan sa Kawikaan 2:6, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, mula sa Kanyang bibig ay lumalabas ang kaalaman at unawa. Hindi ito isang maganda lamang na pahayag na pampalubag loob. Ito ay isang matibay na pangako ng Diyos sa lahat ng handang manikluhod at umamin na ang sariling talino ay kulang. Ang pangakong ito ay isinulat sa gitna ng isang konteksto kung saan ang bayan ng Israel ay patuloy na humaharap sa tukso ng maling Diyos, maling aral at maling direksyon. Sa panahong iyon, ang mga hari, mga propeta at ang mga karaniwang tao ay kinakailangang pumili. Susunod ba sila sa kanilang sariling talino o magtitiwala ba sila sa tinig ng Diyos? Kaya't ang mga salitang ito ay hindi lamang payo, kundi isang paalala na ang tunay na karunungan ay hindi matatagpuan sa pilosopiya ng mundo, kundi sa mismong puso ng Panginoon. Tingnan mo ang bigat ng pangakong ito. Ang karunungan ay hindi produkto ng karanasan lamang, hindi rin bunga ng pag-aaral o ng edad. May mga matatandang hindi natuto at may mga batang may kaloob na karunungan mula sa Diyos. Ang pinagmumulan nito ay malinaw, ang bibig ng Diyos. Ang mismong hininga na lumikha ng langit at lupa ay siya ring nagbibigay ng gabay, direksyon at liwanag sa isang pusong handang makinig. Kapag ito ay iyong naunawaan, makikita mong ang lahat ng desisyon, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay, ay pwedeng gabayan ng banal na karunungan na higit sa lahat ng isip ng tao. Ngunit bakit mahalaga ang pangakong ito? Sapagkat ang tao mula pa sa hardin ng Eden ay nagtiwala sa sariling unawa. Nang kinain ni Adan at Eva ang bunga ng kaalaman, ang kanilang pagnanasa ay hindi lang pagkain, kundi pagiging katulad ng Diyos sa karunungan. Ngunit ang karunungan na hiwalay sa Diyos ay naging sanhi ng pagbagsak ng sangkatauhan. Kaya't ang Kawikaan ay ibinalik tayo sa pundasyon. Ang Panginoon mismo ang bukal ng tunay na karunungan. Hindi ito bagay na pwedeng nakawin, bilhin o ipilit. Ito ay ibinibigay ng Diyos sa mga humahanap ng may pagpapakumbaba. Ngayon, isipin mo ang bigat ng salitang ibinibigay. Hindi sinabi ng kasulatan na ang Diyos ay maaring magbigay kung swertihin ka o kung sa tingin niya ay deserve mo. Ang pangako ay diretsyo, siya ang nagbibigay. At kapag ang Diyos ang nagbibigay, wala itong bahid ng pagkakamali. Hindi ito kalituhan, hindi ito ilusyon, kundi isang matibay na gabay na magdadala sa iyo sa daan ng buhay. At dito, mararamdaman mong ang pangako ay hindi lamang para sa Israel noon, kundi para sa iyo ngayon. Kapag ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan ng buhay, ang Diyos ay handa pa ring magbigay ng karunungan na higit pa sa iyong nakikita at nararanasan. Para mas maunawaan pa, isipin ang konteksto ni Solomon. Siya ang sumulat ng maraming kawikaan at siya rin ang tinaguriang pinakamatalinong hari. Pero saan nanggaling ang kanyang karunungan? Hindi sa kanyang trono, hindi sa kanyang yaman, kundi sa kanyang panalangin sa Diyos. Sa Bawat Hari 3:9, nanalangin si Solomon, bigyan mo ako ng pusong nakakaunawa upang ako'y makapamahala sa iyong bayan. Hindi siya humiling ng kayamanan, tagumpay o mahabang buhay. Ang hiningi niya ay karunungan mula sa Diyos. At ito ang dahilan kung bakit ang kanyang pamumuno ay naging sagisag ng liwanag sa unang bahagi ng kanyang paghahari. Kaya't makikita natin, ang pangakong ito ay may konkretong katuparan. Kapag humingi ka ng karunungan, handa ang Diyos na ibigay ito. At kung dadalhin natin ito sa ating panahon, makikita natin na ang pangako ay mas buhay pa ngayon kaysa noon. Sa gitna ng kawalan ng trabaho, sakit na walang lunas, at mundo na puno ng balita ng digmaan at kaguluhan, ang Diyos ay patuloy na nagsasabing, ako ang nagbibigay ng karunungan. Hindi ito karunungan na nagdudulot ng takot,
kundi karunungan na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi ito karunungan na nagpapalayo, kundi nagbabalik sa iyo sa presensya ng Diyos. At sa bawat pagkakataon na hinahayaan mong ang Diyos ang manguna, makikita mong ang mga himala ay unti-unting lumilitaw, mga pintong dati sarado ay bumubukas. Mga tao'y biglang nagiging bukas sa tulong, at mga imposible ay nagiging posible. Kaya't ang pangako ng Kawikaan 2:6 ay hindi lamang lumang kasulatan na isinasantabi. Ito ay isang buhay na kontrata ng Diyos sa sinumang handang humingi. Ang kanyang mga salita ay malinaw. Humingi ka at ito'y ibibigay sa iyo. Ngunit ang tanong ay, handa ka bang bitawan ang iyong sariling unawa para tanggapin ang karunungan ng Diyos? Sapagkat dito nasusukat ang tunay na pananampalataya, hindi lamang sa pagdarasal ng mga magagandang salita, kundi sa aktwal na pagsuko ng isip at puso sa gabay ng may kapal. At dito nagsisimula ang misteryo. Bakit sa kabila ng malinaw na pangako, marami pa rin ang nabubuhay na parang walang direksyon? Sapagkat hindi lahat ay handang tanggapin na ang kanilang sariling talino ay hindi sapat. Ngunit sa oras na tanggapin mong ang karunungan ng Diyos, ang iyong tunay na gabay, magsisimula kang makakita ng pagbabago sa iyong buhay. At ito ang dahilan kung bakit ang pangakong ito ay kailangang panghawakan sa bawat henerasyon, sapagkat ang parehong Diyos na nagsalita noon ay siya ring Diyos na handa pa ring magbigay ngayon. At kapag tayo'y lumapit ng may bukas na puso, may pangakong naghihintay. Ang karunungan ng Diyos ay magdadala ng ilaw sa ating dilim, magbibigay ng direksyon sa ating pagkaligaw, at magbubukas ng mga pintuan ng himala na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Kaya't huwag mong hayaan na manatili lamang itong teksto sa papel. Gawin mo itong haligi ng iyong pananampalataya, sapagkat ang Diyos na nangako ay tapat magbigay. Sa panahon ngayon, sino ba ang hindi nakakaranas ng pangamba? Ang mga balita ay puno ng digmaan, pandemya, kakulangan ng trabaho at krisis sa ekonomiya. Maraming pamilya ang natutulog ng may gutom. Maraming magulang ang nagtataka kung paano bubuhayin ang kanilang mga anak. At maraming kabataan ang naguguluhan kung may kinabukasan pa silang haharapin. Sa gitna ng lahat ng ito, madaling madama na ang buhay ay parang gubat kung saan wala kang malinaw na daan palabas. Ngunit dito, pumapasok ang bigat ng pangakong ating tinalakay, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang kaalaman at unawa. Hindi ba't tila ba sinulat ito para sa mismong sitwasyon ng ating henerasyon? Sapagkat sa bawat desisyong gagawin, sa bawat pintuang pipiliin, kailangan natin ng higit pa sa sariling unawa, kailangan natin ng karunungan na galing sa Diyos. Isipin mo ang isang ina na nawalan ng trabaho sa gitna ng krisis. Ang mundo sasabihin, maghanap ka ng kahit anong mapapasukan, kahit taliwas sa iyong paniniwala. Ngunit kapag ang ina na iyon ay lumapit sa Diyos at humingi ng karunungan, may pagkakataong siya ay magbubukas ng pinto na hindi lamang magbibigay ng kabuhayan, kundi magpapanatili rin ng kanyang dignidad at pananampalataya. O kaya naman ang isang tatay na nakikipaglaban sa sakit na walang lunas. Kapag nagtiwala siya sa sarili niyang pag-unawa, ang tanging nararamdaman niya ay takot. Ngunit kapag hinayaan niyang ang Diyos ang magbigay ng karunungan, natututo siyang harapin ang bawat araw na may kapayapaan, may lakas, at may pag-asa na hindi basta-basta magigiba ng alinmang balita ng mundo. Kung ikukumpara natin ang ating panahon sa mga nakaraang henerasyon ng Biblia, makikita natin ang isang malinaw na larawan. Ang mga tao noon at ngayon ay dumadaan sa parehong klaseng krisis. Ang mga Israelita noon ay natakot sa gutom sa disyerto, gaya ng mga pamilyang ngayon ay natatakot sa kawalan ng pagkain. Sila noon ay natigatig sa mga digmaan, gaya ng marami ngayon na natutulala sa balitang dumadagundong mula sa iba't ibang bansa. Ngunit sa parehong sitwasyon, may isang sagot na hindi nagbabago. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan para magabayan ang kanyang bayan. Ang karunungan noon ay nagbigay ng mana mula sa langit
At ang parehong karunungan ngayon ay kayang magbukas ng mga pintuan ng kabuhayan at biyaya na lampas sa iyong inaasahan. Ngunit paano ba gumagana ang pangakong ito sa aktwal na buhay? Isang halimbawa, isang kabataang nalilito kung anong landas ang tatahakin. Magiging praktikal ba siya at sundin ang uso o susundin ang tinig ng kanyang konsensya? Kung walang karunungan mula sa Diyos, madaling masilaw sa mabilis na pera o sa kasikatan. Pero kapag siya'y nanalangin at hinanap ang kalooban ng Diyos, biglang may direksyon na lilitaw, biglang may katahimikan sa loob ng kanyang puso. At sa bandang huli, masusumpungan niya na ang pinili niyang landas ay hindi lamang nagdala ng kaayusan sa kanya, kundi nagbigay rin ng liwanag sa iba. Ganyan din sa usapin ng pamilya. Ilang mag-asawa ang halos sumuko dahil sa paulit-ulit na alitan. Ilang anak ang naglalayo ng loob dahil sa hindi pagkakaunawaan. Kung ang karunungan ng tao lamang ang susundin, madalas ang solusyon ay hiwalayan, galit at pagputol ng relasyon. Ngunit kapag ang karunungan ng Diyos ang pumasok, biglang may lakas na magpatawad, biglang may gabay na humahanap ng kapayapaan kaysa digmaan. At dito nagiging totoo ang himala. Kung saan dati imposible ang pagkakasundo, biglang may bagong simula. Ngayon, marahil tinatanong mo, pero paano ito makakatulong sa akin na hirap sa trabaho, natakot sa kinabukasan, nasugatan ng mga pagkakamali ng nakaraan? Ang sagot ay malinaw. Ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang para sa mga hari o propeta kundi para sa iyo. Kapag binigyan ka ng Diyos ng karunungan, hindi lamang ito nagbibigay ng kaalaman, nagbibigay ito ng lakas ng loob, nagbibigay ito ng direksyon, nagbibigay ito ng katiyakan na hindi mo nagagawang sarili lamang. Kaya't kung ikaw man ay isang ina, isang ama, isang estudyante o isang manggagawa, ang pangakong ito ay para sa iyo. Kapag ikaw ay tumanggap ng karunungan mula sa Diyos, kaya mong tumayo kahit sa gitna ng kaguluhan. Ngunit may isa pang katotohanang dapat mong makita. Ang pangakong ito ay may kasamang hamon, sapagkat hindi mo matatanggap ang karunungan ng Diyos kung patuloy mong ipipilit ang iyong sariling isip. Kailangan mong sumuko, kailangan mong aminin na hindi sapat ang iyong unawa at kailangan mong hayaan ang Diyos na siya ang magturo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi pa rin nakakaranas ng kapangyarihan ng pangakong ito. Sapagkat mas pinipili nilang hawakan ang sarili nilang plano kaysa ang gabay ng may kapal. Ngunit sa oras na bitawan mo ang sariling unawa at ipagkatiwala sa Diyos, mararanasan mong ang bawat araw ay may bagong direksyon, bawat desisyon ay may ilaw, at bawat laban ay may kasama kang hindi nakikita ng iba. Kaya't sa harap ng lahat ng kaguluhan ng ating mundo, krisis, digmaan, sakit, kawalan ng tiwala, narito ang isang paalala. Ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang lumang kasulatan. Ito ay buhay at aktibo. Ito ang siyang magpapanatili sa iyo kapag lahat ay bumagsak. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas kapag lahat ay sumusuko. At ito ang magbubukas ng pinto ng himala kapag lahat ng pinto ay sarado. Kaya't huwag mong hayaan na ang iyong isip lamang ang magdala sa iyo. Hayaan mong ang Diyos ang magbigay ng karunungan. At kapag ito'y iyong tinanggap, matutuklasan mong ang iyong buhay ay hindi na basta ordinaryo, kundi isang patunay ng himala ng kanyang presensya. At narito ang isang bagay na dapat mong tandaan. Ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng direksyon sa personal mong buhay, kundi nagiging liwanag din para sa iba. Kapag ikaw ay namuhay sa ilalim ng kanyang gabay, ang iyong pamilya, mga kaibigan, at kahit mga estranghero ay makakakita ng ilaw na nagmumula sa iyo. Ikaw ay nagiging patotoo ng katotohanan na ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay totoo. At kapag dumating ang oras na ang lahat ay natatakot, ikaw ang magiging halimbawa ng isang taong matatag dahil nakasandal sa karunungan ng may kapal. Kaya't huwag mong balewalain ang pangakong ito. Ito ay mas may saysay ngayon kaysa kailanman. At kung hahawakan mo ito, makikita mo ang pagbabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa buhay ng lahat ng nakapaligid sa iyo.
At sa susunod nating paglalakbay, makikita pa natin na may mga patotoo, mga kwento ng tunay na tao na nagpapatunay kung paanong ang karunungan ng Diyos ay nagbunga ng mga himalang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. May mga pagkakataon sa buhay kung saan tila ba wala ng pag-asa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, kapag ang isang mananampalataya ay humingi ng karunungan mula sa Diyos, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Ang mga kwento ng mga taong nakaranas nito ay patunay na ang pangako ng Diyos ay hindi lamang salita, kundi buhay na katotohanan na kumikilos sa bawat araw. At sa pakikinig sa mga patotoong ito, mararamdaman mong ang parehong himala ay maaaring mangyari rin sa iyong sariling buhay. Isang babae ang nagngangalang Maria ang nawalan ng trabaho matapos magsara ang kumpanya kung saan siya matagal nang naglingkod. Halos bumigay siya sa bigat ng problema, lalo na't may 2 anak siyang pinapaaral at wala silang ibang pinagkukunan ng kita. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Paano na ang pagkain, ang renta at ang tuition fee ng kanyang mga anak? Ngunit sa halip na tuluyang sumuko, nanalangin siya ng taimtim at humingi ng karunungan mula sa Diyos. Isang araw, habang siya ay nagbabasa ng kasulatan, nakarinig siya sa kanyang puso ng panawagan na simulan ang maliit na negosyo gamit ang kakaunting ipon na natira. Hindi niya alam kung paano, ngunit sumunod siya. Sa loob ng ilang buwan, ang simpleng pagtitinda ng tinapay ay lumago at naging kabuhayan ng buong pamilya. Ang mga taong dating nanlilibak sa kanya ay biglang humanga sa kanyang katatagan. At malinaw sa kanya, hindi ito dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa karunungan na ibinigay ng Diyos sa tamang oras. Mayroon ding isang binatang nagngangalang Joel na nagkasakit ng matindi. Ang lahat ng doktor ay halos sumuko at sinabi na wala ng lunas. Ang kanyang pamilya ay halos mawala ng pag-asa. Ngunit si Joel ay nanalangin, hindi lamang para sa kagalingan, kundi para sa karunungan kung paano haharapin ang bawat araw na natitira. Sa gitna ng kanyang kahinaan, dinala siya ng Diyos sa mga tao at doktor na may kakaibang pamamaraan ng paggamot na dati hindi niya pinapansin. Unti-unti bumuti ang kanyang kalagayan at ngayon siya ay buhay pa rin, nagsisilbing buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng pag-asa sa marami at ipinakita na ang karunungan ng Diyos ay higit pa sa lahat ng limitasyon ng medisina. Kung babalikan naman natin ang kasulatan, makikita natin ang parehong tema. Si Jose na ipinagbili ng kanyang mga kapatid bilang alipin ay dumaan sa matinding pagsubok at pagkakakulong. Sa mata ng tao, tapos na ang kanyang kwento, ngunit dahil sa karunungan na galing sa Diyos, siya ay naangat mula sa kulungan at naging tagapamahala ng buong Ehipto. At sa pamamagitan ng karunungang iyon, nailigtas niya hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi ang buong bansa sa matinding tagutom. Ang kwento ni Jose ay hindi lamang kasaysayan. Ito'y paalala na ang karunungan ng Diyos ay may kakayahang baguhin ang direksyon ng ating buhay kahit sa pinakamadilim na sandali. Isang ina naman ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Ang kanyang anak ay nalulong sa bisyo at halos sirain ang kanilang pamilya. Sa bawat gabi, umiiyak siya, humihingi ng tulong sa Diyos. Ngunit higit pa, sa kagalingan ng kanyang anak, humingi siya ng karunungan kung paano magpatuloy na magmahal at umunawa. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya sa panalangin at pakikinig sa tinig ng Diyos. Isang araw dumating ang sandaling ang anak ay bumalik sa kanilang tahanan, humingi ng tawad at nagsimulang magbago. Ngayon, ang batang ito ay isa ng leader sa kanilang simbahan. At ang ina ay nagpatunay, kung hindi ko hinanap ang karunungan ng Diyos, baka matagal ko nang iniwan ang aking anak. Pero siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal kahit sa gitna ng sakit. Mayroon ding isang lalaking negosyante na halos malugi dahil sa maling desisyon. Ang lahat ng kaniyang puhunan ay unti-unting nauubos at halos wala nang natitirang pag-asa. Ngunit sa halip na umasa sa sariling talino, lumapit siya sa Diyos at nagdasal para sa karunungan.
Sa di inaasahang pagkakataon, nakilala niya ang isang tao na nagbigay ng ideya kung paano muling patakbuhin ang negosyo. Mula roon, hindi lamang siya nakaahon, kundi naging instrumento rin siya upang magbigay ng trabaho sa iba. At sa kanyang puso malinaw, ito'y hindi sa akin, kundi sa Diyos na nagbigay ng direksyon. Sa lahat ng patutuong ito, makikita nating ang karunungan ng Diyos ay lumalampas sa karaniwang pangunawa ng tao. Hindi ito teorya lamang, kundi aktwal na kapangyarihan na gumagalaw sa tunay na buhay. Yung mga himalang ito ay hindi produkto ng tsamba o kapalaran, kundi bunga ng pagsuko at pagtitiwala sa Diyos. Kapag hinayaan mong ang kanyang karunungan ang manguna, nagiging posible ang mga bagay na dati imposible, at hindi lamang sa modernong panahon ito totoo. Sa Biblia, paulit-ulit nating makikita kung paano kumilos ang Diyos. Si Daniel, na nasa gitna ng Babylonia, ay nagpakita ng karunungan na hindi kayang tapatan ng mga mangkukulam at pantas ng kanilang panahon. Dahil dito, hindi lamang siya nailigtas mula sa panganib, kundi naging liwanag din siya sa isang banyagang bansa. Hanggang parehong karunungan ay nasa iyo rin ngayon, handang kumilos kapag handa kang tanggapin ito. Kaya't sa bawat kwento, mula sa ina na nawala ng trabaho, sa binatang gumaling, sa anak na bumalik, hanggang sa negosyanteng nakaahon, may iisang tema: ang karunungan ng Diyos ang nagbigay ng daan para sa himala. At kung sila ay nakaranas nito, bakit hindi ikaw? Ang kanilang buhay ay patunay na ang pangakong ito ay buhay at totoo, at ito'y pwedeng maging katotohanan din sa iyong buhay ngayon. Ang tanong na lamang ay, handa ka bang humingi at tumanggap ng karunungan ng Diyos? Kapag tinitingnan natin ang pangakong, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang kaalaman at unawa. Hindi lamang ito nakapako sa isang personal na pangangailangan. Ang mga salitang ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano ng Diyos na sumasaklaw hindi lamang sa isang tao o pamilya, kundi sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang para magabayan ka sa desisyon ngayon, kundi bahagi ng propetikong paglalakbay na dinala mula sa sinaunang Israel hanggang sa mga huling panahon na ating ginagalawan. Kaya't ang bawat himala ng karunungan na nararanasan ng isang mananampalataya ay hindi hiwalay na kwento, kundi hibla ng isang malaking disenyo na naglalantad ng katapatan ng Diyos sa lahat ng henerasyon. Tingnan natin ang kasaysayan. Noong panahon ng mga propeta, paulit-ulit nilang ipinaalala sa Israel na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nakasalalay sa kanilang hukbo, magkayamanan o alyansa, kundi sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Si Isaias, sa kanyang mga hula, ay nagsabi ng mga darating na kapahamakan. Ngunit sa parehong oras ay nagbigay ng pangako ng liwanag. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. Isaias 9:2. Hindi ba't malinaw na ito ay tumutukoy sa karunungan ng Diyos na magbibigay direksyon kahit sa pinakamadilim na oras? Ang parehong karunungan na ipinangako noon ay siya ring karunungan na kumikilos ngayon, gumagabay sa atin sa gitna ng global na krisis, kaguluhan ng mga bansa at kawalang katiyakan ng kinabukasan. Kung babalikan natin ang aklat ni Daniel, makikita natin ang isang larawan kung paano ang karunungan ng Diyos ay nakapaloob sa mas malaking plano. Si Daniel ay hindi lamang binigyan ng personal na pag-unawa upang maipaliwanag ang mga panaginip ng hari, kundi ginamit upang ihayag ang mga propesyang aabot hanggang sa mga huling araw. Sa pamamagitan ng karunungang iyon, ipinakita ng Diyos na ang kanyang plano ay hindi natatapos sa kasalukuyan, kundi may tiyak na direksyon patungo sa kaligtasan at katuparan ng lahat ng bagay. At kung paano ginabayan ng Diyos si Daniel sa gitna ng isang banyagang imperyo, gayon din niya ginagabayan ang kanyang bayan ngayon sa gitna ng kaguluhan ng makabagong mundo. Hindi natin maaaring ihiwalay ang pangakong ito sa Apokalipsis. Ang aklat na iyon
na puno ng mga larawan ng digmaan, salot at pagbagsak ng mga imperyo, ay sabay ding nagdadala ng mensahe ng pag-asa. Ang karunungan ng Diyos ay siyang nagbibigay ng pangunawa upang ang kanyang bayan ay hindi maguluhan o matakot. Sinabi sa Apokalipsis 13:18, narito ang karunungan. Ang may unawa ay magbilang. Ipinapakita nito na sa mga huling panahon, hindi lahat ay makakaunawa sa mga tanda, kundi yaong tatanggap ng karunungan mula sa Diyos. Kaya't ang pangakong ito ay hindi lamang para sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay mahalagang sandata upang makapaghanda sa mga darating na kaganapan na inihula na libu-libong taon na ang nakalipas. At tingnan natin ang kasaysayan ng Israel. Sa kabila ng kanilang paulit-ulit na pagkakamali, sila ay ibinalik at ibinalik ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan at awa. Ang muling pagtatatag ng Israel bilang isang bansa noong ika-20 siglo ay isang matibay na patunay na ang mga pangakong binitiwan ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay patuloy na tinutupad. Kung siya ay naging tapat sa isang bansa sa loob ng libu-libong taon, gaano pa kaya siya magiging tapat sa iyong personal na buhay? Ang karunungan ng Diyos na nagbukas ng mga pintuan ng kasaysayan ay siya ring karunungan na magbubukas ng mga pintuan ng iyong dihinaharap. Ngunit huwag nating isipin na ang propetikong dimensyon na ito ay malayo at hiwalay sa ating personal na karanasan. Sapagkat kung ang Diyos ay may plano para sa mga bansa, mas lalo pa siyang may plano para sa iyong buhay. Kung ang kanyang mga hula ay natupad sa antas ng kasaysayan, tiyak na ang kanyang pangako ng karunungan ay matutupad din sa iyo. Ang parehong Diyos na humawak sa direksyon ng mga kaharian ay siya ring Diyos na humahawak sa iyong kamay ngayon. Kung kaya niyang pamahalaan ang mga imperyo, kaya niya ring pamahalaan ang bawat detalye ng iyong buhay, mula sa pinakamaliit na desisyon hanggang sa pinakamalaking laban. At sa kasalukuyan, habang nakikita natin ang mga tanda ng mga panahon, mga digmaan, lindol, paglala ng kasamaan, mas lalo nating nakikita ang pangangailangan ng karunungan ng Diyos. Hindi sapat ang sariling isip upang maintindihan ang mga pangyayaring ito. Ngunit sa karunungan ng Diyos, makikita natin ang larawan ng kanyang plano na ang lahat ng ito ay patungo sa kanyang dakilang kaligtasan at pagpapanibago ng lahat ng bagay. Ang pangakong ito ay hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng katiyakan na hawak ng Diyos ang hinaharap at hawak din niya ang iyong buhay. Kaya't kapag nararamdaman mong ang mundo ay gumuho, tandaan mo, ang mga pangakong ito ay bahagi ng mas malaking plano at kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang mga salita sa mga nakalipas na henerasyon, tiyak na tutuparin niya ang kanyang mga salita sa iyo. Ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang gabay sa bawat araw. Ito ay patunay na ikaw ay bahagi ng isang propetikong disenyo na mas malaki kaysa sa iyo, ngunit sabay na nakaugat sa mismong puso ng iyong personal na paglalakbay. At dito ka haharap sa tanong na dapat mong pag-isipan, kung ang Diyos ay may plano para sa mga bansa at henerasyon, hindi ba't lalong mayroon siyang plano para sa iyo? Kaya't huwag kang matakot. Ang karunungan ng Diyos ay hindi nagtatapos sa kahapon, kundi umaabot hanggang ngayon at sa bukas. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay maaaring maging bahagi ng kanyang dakilang plano kung pipiliin mong tanggapin ang kanyang karunungan. At sa susunod nating paglalakbay, makikita natin na kahit sa harap ng napakalaking propesya, may isang hamon na hindi maiiwasan. Paano kung tila ba tahimik ang Diyos? Paano kung parang hindi niya tinutupad ang pangako? At dito natin makikita ang totoong laban ng pananampalataya. Kapag naririnig natin ang pangakong ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, agad tayong nagkakaroon ng pag-asa. Ngunit totoo rin na may mga oras na kahit anong panalangin at paghihintay ay tila walang sagot na dumarating. Narito pumapasok ang matinding laban ng pananampalataya. Ang harapin ang mga tanong na mahirap sagutin, ang mga tanong na sumisigaw mula sa pusong sugatan. Sapagkat sino ba ang hindi nagtanong ng ganito?
Kung totoo ngang ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan, bakit parang hindi ko maramdaman? Kung siya ang nagtatakda ng landas, bakit tila malabo pa rin ang direksyon? Ito ang mga tanong na hindi madaling sagutin, ngunit kailangang harapin upang makita ang mas malalim na katotohanan. Isipin mo ang isang ina na araw-araw na nananalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak na naliligaw ng landas. Bawat gabi lumuluha siya, humihingi ng karunungan kung paano gagabayan ng anak, ngunit tila walang nagbabago. Ang tanong na bumabalot sa kanyang puso, Panginoon, kung ikaw ang nagbibigay ng karunungan, bakit hindi mo ipakita kung ano ang dapat kong gawin? O ang isang manggagawang matagal nang walang trabaho, paulit-ulit na nagdarasal para sa direksyon, ngunit sa bawat pintong kanyang tinatangka, tila laging sarado. Sa ganitong sandali, ang duda ay pumapasok marahang bumubulong. Talaga bang nakikinig ang Diyos? Talaga bang may karunungan na dumarating mula sa Kanya? Kung titingnan natin ang kasulatan, hindi ito mga bagong tanong. Si Job na nakaranas ng matinding sakit at pagkawala ay sumigaw, "Bakit ipinanganak pa ako?" Job 3:11. Si Habakuk ay nagtanong, "Hanggang kailan, O Panginoon, ako'y tatawag ng tulong at hindi mo dinidinig?" Habakuk 1:2. Kahit ang mga propeta na direktang nakakarinig ng tinig ng Diyos ay nakaranas ng sandaling tila walang kasagutan. Ipinapakita nito na ang pagkakaroon ng duda ay hindi nangangahulugang mahina ang pananampalataya. Ito'y bahagi ng ating pakikibaka bilang tao na naghahanap ng katotohanan sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Ngunit paano natin haharapin ang ganitong mga tanong? Ang una ay ang pag-unawang may dalawang uri ng oras, ang oras ng tao at ang oras ng Diyos. Sa Habakuk 2:3 nakasulat, "Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng takdang panahon." Ito ay nagmamadali patungo sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y mag-antala, hintayin mo. Tiyak na darating ito, hindi ito maaantala. Dito natin nakikita na ang karunungan ng Diyos ay dumarating sa kanyang panahon, hindi sa oras na inaakala natin. Ang ating pananaw ay limitado sa ngayon, ngunit ang Diyos ay nakakakita ng buong larawan. Kaya't kung minsan, ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng sagot, kundi paghahanda para sa mas tamang panahon. Pangalawa, dapat nating maunawaan na ang karunungan ng Diyos ay hindi laging tugma sa ating kagustuhan. Maraming beses, ang hinihingi natin ay kaagad na kaginhawaan, pero ang ibinibigay ng Diyos ay lakas upang magpatuloy. Ang ina na nananalangin para sa pagbabalik ng kanyang anak ay maaring hindi agad makita ang pagbabago, ngunit unti-unting tinuturuan ng Diyos ang kanyang puso na magmahal ng mas malalim, magpatawad ng mas totoo at maghintay ng may pananampalataya. Ang manggagawang naghahanap ng trabaho ay maaaring patuloy na makaranas ng saradong pinto, ngunit sa proseso ay hinuhubog ang kanyang pagkatao upang maging handa sa mas malaking oportunidad na darating. Tingnan natin si Abraham. Nang ipinangako sa kanya ang isang anak, kailangan niyang maghintay ng 25 taon bago ipinanganak si Isaac. Hindi ba't sa paningin ng tao, napakatagal nito? Ngunit ang pagkaantala ay hindi pagkakait. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang ipakita na ang katuparan ay hindi nakasalalay sa lakas ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos. Ganon din si Jose, na dumaan muna sa pagkakakulong bago maging tagapamahala ng Ehipto. Kung titingnan mo ang bawat hakbang, parang kabaligtaran ng pangako. Ngunit sa dulo, makikita mong bawat sandali ng paghihirap ay naging daan upang maitatag siya sa tamang lugar at tamang panahon. Narito rin ang katotohanan. Hindi lahat ng hiniling natin ay pangako ng Diyos. Maaring ang nais mo ay isang bagay na magpapagaan ng iyong buhay, ngunit kung hindi ito ayon sa kalooban niya, hindi ito bahagi ng kanyang ibibigay na karunungan. Kaya't mahalaga ang pagkakaiba ng ating kagustuhan at ng kanyang tunay na pangako. Ang mga pangako niya ay tiyak at hindi nagkakamali. At dito pumapasok ang hamon. Handa ka bang tanggapin na ang plano ng Diyos ay mas mataas kaysa sa plano mo?
Handa ka bang sumuko sa kanyang karunungan kahit hindi ito tugma sa iyong sariling inaasahan? At oo, nakakatakot ito minsan. Sapagkat sino ba ang gustong maghintay ng matagal? Sino ba ang gustong tanggapin na maaring iba ang sagot ng Diyos? Ngunit narito rin ang kagandahan. Kapag tinanggap mo ang kanyang paraan, mararanasan mong ang kanyang karunungan ay hindi lamang nagbibigay ng sagot, kundi nagbibigay ng kapayapaan kahit wala pang sagot. Kapag natutunan mong magtiwala, kahit hindi mo pa nakikita ang katuparan, nararamdaman mong ang Diyos ay kasama mo pa rin, humahawak sa iyong kamay sa bawat hakbang. Kaya't sa harap ng iyong mga duda, huwag kang mahiya, hindi ka nag-iisa. Lahat ng mananampalataya mula noon hanggang ngayon ay dumaan sa parehong mga tanong. Ngunit tandaan mo, ang pananampalataya ay hindi kawalan ng tanong, kundi pagpili pa ring magtiwala kahit sa gitna ng tanong. At dito nagiging mas makapangyarihan ang pangako ng Diyos, sapagkat sa oras ng pagdududa, ang kanyang karunungan ay mas maliwanag kaysa dati. Kapag tumigil ka at pinili mong magtiwala, matutuklasan mong ang mga tanong na tila walang sagot ay nagiging pintuan ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos, at dito tayo dinadala ng laban na ito. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, may isang paraan para tunay na maranasan ang pangako ng karunungan ng Diyos. Hindi sapat na umasa lamang o maghintay, kailangan din itong isabuhay sa panalangin, sa pananampalataya at sa mga hakbang ng pagsunod. At ito ang susunod na hakbang na ating pagtutuunan. Paano nga ba maisasabuhay ang pangakong ito sa araw-araw upang makita nating totoo ito, hindi lamang sa isip, kundi sa bawat aspeto ng ating buhay? Kung ang lahat ng ating narinig mula sa umpisa ay naglatag ng pundasyon, ngayon naman ay darating tayo sa pinakamahalagang bahagi. Paano ba maisasabuhay ang pangakong ito ng Diyos na nagbibigay ng karunungan? Sapagkat ang karunungan na hindi inilalapat sa araw-araw ay mananatiling ideya lamang. Ngunit kapag ito'y isinabuhay, nagiging gabay, kalasag at ilaw na magdadala sa atin mula sa kawalan ng direksyon patungo sa tiyak na tagumpay. Kaya't pakinggan mong mabuti, ito ay hindi teorya lamang. Ito'y praktikal na hakbang upang madama mo mismo ang pagbabago. Una, kailangang sariwain ang pangakong sentro ng lahat, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang kaalaman at unawa ni Kawikaan 26. Tandaan mong ito ang batayan, ito ang salitang hindi magmamaliw. Kapag umikot ang isip mo sa takot, kapag bumigat ang dibdib mo sa problema, dapat mong ipaalala sa iyong sarili na ang pinagmumulan ng tunay na gabay ay hindi ang balita, hindi ang payo ng tao, kundi ang mismong tinig ng Diyos. Sa bawat araw ulitin mo ito, hayaan mong pumasok sa iyong puso hanggang ito'y maging natural na bahagi ng iyong isipan. Ikalawa, gawin itong praktikal. Gumawa ng disiplina na magdadala sa iyo sa presensya ng Diyos. Gumising sa umaga at bago ka sumabak sa mga gawain, buksan ang Biblia at hanapin ang isang pangungusap na magbibigay ng liwanag. Huwag mo lamang basahin kundi ideklara ito. Sabihin mo sa iyong sarili, ako'y tatanggap ng karunungan mula sa Panginoon ngayon. Kapag narinig ito ng iyong sariling tinig, unti-unting matatatakan ng iyong isip at puso na may sapat na direksyon na manggagaling mula sa langit. Ito ay hindi simpleng ritual, kundi aktwal na pagtanggap ng gabay. Ikatlo, isama ang panalangin bilang pangunahing sandata. Kapag may desisyon kang kailangang gawin, malaki man o maliit, huwag magmadali. Tumigil ka sandali at itanong, Panginoon, ano ang iyong nais? Maaaring wala kang marinig na sagot agad, ngunit sa tahimik na pagtigil, mararamdaman mo ang kapayapaan o babala sa iyong loob. Ang kapayapaan ay tanda ng kanyang direksyon, ang bigat o alinlangan ay tanda ng pag-antala. Kapag sinanay mo ang sarili mong pakinggan ang mga tahimik na bulong ng Espiritu, matututo kang makilala ang kanyang karunungan sa gitna ng ingay ng mundo. Ikaapat, palitan ang takot ng deklarasyon ng pananampalataya.
Kapag dumating ang mga negatibong isipin na baka mawalan ka ng trabaho, na baka magkasakit ang iyong pamilya, na baka wala nang mangyaring mabuti, huwag mo itong hayaan. Sagutin mo ito ng mga salita mula sa pangako. Sabihin mo, ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan at hindi niya ako iiwan. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ito, unti-unting mawawala ang kapit ng takot at mapapalitan ng lakas ng loob na hindi nanggagaling sa iyo, kundi sa Diyos ikalima maging handang kumilos. At ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng ideya, kundi nagtutulak sa aksyon. Kung sa panalangin mo ay naramdaman mong kailangan mong patawarin ang isang tao, gawin mo. Kung naramdaman mong kailangan mong magsimula ng maliit na hakbang sa trabaho o negosyo, simulan mo. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala, ito ay pagkilos batay sa narinig mong pangungusap mula sa Diyos. Kapag ikaw ay tumugon, mas lalo pang dadaloy ang karunungan sapagkat ipinapakita mong handa kang sumunod. Isang halimbawa nito ay isang ama na walang trabaho at walang direksyon. Bawat araw ay puno ng takot hanggang dumating ang sandali na siya ay nagsimulang magdeklara ng pangako. Ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Araw-araw niyang inulit ito at sabay na nanalangin para sa direksyon. Isang araw, nakilala niya ang isang kaibigan na nagbigay ng simpleng ideya sa negosyo. Sa una, nag-alinlangan siya, ngunit dahil sa panalangin at pakikinig, naramdaman niyang ito ang gabay ng Diyos. Sinimulan niya at sa loob ng isang taon, hindi lamang siya nakaahon, kundi nakatulong pa sa ibang tao. Ganyan gumagana ang karunungan ng Diyos kapag isinabuhay, isa pang hakbang ay ang pasasalamat. Huwag ka lamang maghintay ng resulta bago magpasalamat. Bago mo pa makita ang katuparan, sabihin mo na, "Salamat Panginoon, sapagkat ang iyong karunungan ay gumagabay sa akin." Ang pasasalamat ay parang binhi na nagtatanim ng pananampalataya sa lupa ng iyong puso. Kapag natutunan mong magpasalamat, kahit wala ka pang nakikitang bunga, makikita mong mas mabilis na darating ang direksyon ng Diyos sa iyong buhay at huwag mong kalimutan ang aspeto ng komunidad. Ang karunungan ng Diyos ay madalas na pinapahayag din sa pamamagitan ng ibang mananampalataya, kaya't huwag mong ihiwalay ang sarili. Makinig sa mga payo ng mga taong may malalim na relasyon sa Diyos, sapagkat madalas ginagamit niya ang kanilang tinig upang palakasin ka. Ngunit laging salain ito sa panalangin at kasulatan upang masiguro mong ang payo ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, handa ka bang subukan ito? Handa ka bang italaga ang iyong susunod na 7 araw upang araw-araw mong ideklara, ipanalangin at isabuhay ang pangakong ito, sapagkat sa bawat araw na tapat mong isinasagawa ang mga hakbang na ito, mas lalong magiging malinaw ang direksyon ng Diyos. Maaaring hindi agad magbukas ang lahat ng pinto, ngunit makikita mong ang iyong puso ay nagbabago, ang iyong isipan ay lumilinaw, at ang iyong pananampalataya ay tumitibay, kaya't huwag mong ipagpaliban. Ang karunungan ng Diyos ay para sa iyo ngayon. At kapag pinili mong isabuhay ang pangakong ito, matutuklasan mong hindi lamang ikaw ang magbabago, kundi pati ang mga tao sa paligid mo. Makikita nila ang ilaw na gumagabay sa iyo at sila man ay mahihikayat na lumapit sa parehong pinagmumulan ng karunungan. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay para sa isa, kundi para sa lahat ng handang tumanggap. At ito magsisimula ang revolusyon sa iyong buhay. Hindi na ikaw ang magdedesisyon batay sa sariling isip, kundi sa karunungan na bumubuhos mula sa langit. At sa puntong ito, dapat mong maramdaman ang hamon. Huwag lamang makinig, gawin ito. Sapagkat ang tunay na karunungan ay nasusukat hindi sa dami ng iyong nalalaman, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay. Kaya ngayon, kapag natapos ang iyong pakikinig, isara mo ang iyong mga mata, idalangin ang pangakong ito, at simulang isabuhay sa bawat hakbang ng iyong buhay. Doon mo mararanasan ang himala na hatid ng karunungan ng Diyos. Ngayon na narinig mo ang lahat ng ito, hindi sapat na manatili lamang sa pakikinig.
Dumating na ang oras ng pagtugon ng pag-angat ng iyong puso sa Diyos at ng pagsasabuhay ng pangakong ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Ang sandaling ito ay hindi dapat ipagpaliban sapagkat ang tawag ng Diyos ay laging nasa kasalukuyan. Ngayon ang oras ng pananampalataya, ngayon ang araw ng pagsuko, ngayon ang simula ng bagong direksyon. Kaya't sa bawat salitang iyong naririnig, hayaan mong tumagos ito sa iyong puso at magbunga ng aksyon. Hindi ka tinawag ng Diyos upang maging tagapakinig lamang, tinawag ka niya upang lumakad sa landas ng kanyang karunungan. Isipin mong hindi lamang ikaw ang nakikinig sa mensaheng ito. Sa mga sandaling ito, libo-libong tao ang nakaririnig din ng parehong pangako. Sila ay mga ina na naguguluhan, mga tatay na nag-aalala para sa pamilya, mga kabataang nawawala ang direksyon, at mga matatanda na naghahanap ng katiyakan. Sa bawat isa sa kanila, naririnig din ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Ako ang nagbibigay ng karunungan." At ngayon, sa mismong oras na ito, may espiritual na kilusan na nagaganap, isang kolektibong panawagan mula sa kalangitan na tayo ay lumapit at magtiwala. Hindi ka nag-iisa. Ang iyong panalangin, ang iyong pag-amin at ang iyong pagtanggap ay nagiging bahagi ng isang mas malaking tinig ng pananampalataya na umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Kaya't ngayon, huwag kang manatiling pasibo. Isara mo ang iyong mga mata at sabihin sa iyong puso, "Panginoon, tinatanggap ko ang iyong karunungan ngayon." Ilagay mo sa kanyang mga kamay ang lahat ng bumibigat sa iyong isip, ang iyong kinabukasan, ang iyong pamilya, ang iyong mga sugat, at ang iyong mga takot. Isuko mo ito sapagkat hindi ito nilikha upang pasanin mo mag-isa. Ang karunungan ng Diyos ay magsisimula lamang pumasok kapag may pagpapakumbabang isusuko mo ang lahat ng inaakala mong kaya mong dalhin. At sa mismong pagsuko na iyon, may himalang nagaganap. Ang bigat ay bumababa at ang liwanag ng Diyos ay pumapasok. Huwag mong isipin na maliit ang iyong panalangin. Kapag sinabi mong, "Panginoon, turuan mo ako," ito ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng payo ng mundo. Kapag idineklara mo, "Ako'y umaasa sa iyo," ito ay mas matatag kaysa sa lahat ng plano ng tao. Kaya na ngayon, hayaang lumabas sa iyong bibig ang iyong pananampalataya. Kung ikaw man ay nasa loob ng iyong silid, sa isang bus o sa tabi ng iyong pamilya, maaari mong sabihin, "Ako'y tumatanggap ng karunungan ng Diyos ngayon." Ang simpleng deklarasyong ito ay nagiging pintuan para sa Espiritu ng Diyos na kumilos ng mas malaya sa iyong buhay. Ngunit higit pa sa personal na tugon, tandaan mong ito ay isang kolektibong pagkilos. Maraming tao sa iba't ibang dako ang ngayon ay sabay-sabay na lumalapit din sa Diyos. Ang kanilang mga panalangin ay sumasama sa iyo, bumubuo ng isang dagundong ng pananampalataya at sa ganitong pagkakaisa may kapangyarihan. Ang bawat isa na nagsasabing, "Ako'y tumatanggap ng karunungan," ay parang kandila na nagbubukas ng liwanag. At kapag libu-libong kandila ang nagliyab, ang dilim ay hindi na kayang manatili. Sa ganitong paraan, ang iyong tugon ngayon ay nagiging bahagi ng isang espiritual na kilusan na sumisira sa tanikala ng kalituhan at kawalan ng pag-asa. Kaya't huwag mong itago ang iyong pagtugon. Gawin mo itong lantad. Sabihin sa mga nakapaligid sa iyo, "Ako ay nagdesisyon na magtiwala sa karunungan ng Diyos." O kaya'y isulat mo sa iyong puso at sa mga lugar na lagi mong nakikita, "Ako'y hindi naglalakad mag-isa. Ang Diyos ang aking karunungan." At kung naririto ka sa komunidad na ito, maaari mong ipahayag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba. Sabihin sa kanila, "Ako'y tumanggap ng karunungan ng Diyos ngayon." Sa simpleng pagkilos na ito, hindi mo lamang pinatitibay ang iyong pananampalataya, kundi nagiging halimbawa ka rin para sa iba. Ngayon, magbigay ka ng simbolikong pag-aalay. Isipin mo ang bagay na nagpapabigat sa iyo. Maaaring ito ay takot sa kinabukasan, problema sa pananalapi, sugat ng nakaraan o relasyon na wasak.
Ilagay mo ito sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng iyong panalangin. Sabihin mo, Panginoon, ito ang aking pasanin. Hindi ko na ito kaya, kaya't ibinibigay ko na ito sa iyo. Palitan mo ito ng iyong karunungan at kapayapaan. Sa pagbibigay na ito, nagiging totoo ang pangako. Ang bigat ay napapalitan ng direksyon at ang kawalan ng pag-asa ay napapalitan ng liwanag. At narito ang huling paanyaya, huwag mong ipagpaliban ang araw ng iyong tugon. Hindi bukas, hindi sa ibang oras, ngayon mismo. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay hindi ibinibigay sa mga nagdududa at naghihintay lamang, kundi sa mga handang kumilos ngayon. Kaya't tumindig ka sa iyong puso at isipan at sabihin, Panginoon, ito na ang oras. Ako'y lumalakad sa iyong karunungan. Ang tugon na ito ang magbubukas ng bagong yugto sa iyong buhay at ito rin ang maghahanda sa iyo para sa mas matinding panalangin at panaghoy na darating. Isara mo ang iyong mga mata sa sandaling ito. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at hayaan mong ang bawat salitang lalabas ay maging panalangin ng iyong kaluluwa. Hindi ka nag-iisa, libo-libo ang sabay-sabay na lumalapit sa Diyos ngayon. At sa pagkakaisang ito, tayo'y nagiging isang tinig, isang bayan ng pananampalataya na nananawagan sa Panginoon ng langit at lupa. Huwag mong hayaang ang iyong isip ay maligaw ng alinlangan. Sa halip, ituon mo ang iyong puso at hayaang dumaloy ang Espiritu ng Diyos sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Ama naming Diyos, Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Sa iyong bibig lumalabas ang kaalaman at unawa. Ngayon, sabay-sabay naming idinedeklara ang pangakong ito. Hindi kami maglalakad sa sariling unawa, kundi sa karunungan na galing sa iyo. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga pamilya, ang iyong mga anak, ang iyong mga trabaho, ang aming mga kinabukasan. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang daan sa gitna ng dilim, upang makilala ang iyong kalooban sa gitna ng kalituhan ng mundo. Panginoon, narito ang mga nananalangin na may sakit. Ang ilan ay halos sumuko na sapagkat tila walang lunas ang kanilang nararamdaman. Ngunit ngayon, idinadalangin namin, ibuhos mo ang iyong karunungan sa mga doktor, sa mga nag-aalaga, at higit sa lahat, sa mismong katawan ng mga nananalig. Ipaalala mo sa kanila na ang kanilang buhay ay hawak mo. Ipagkaloob mo ang karunungan kung paano haharapin ang bawat araw na may kapayapaan at lakas. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ipakita mo ang iyong kapangyarihan upang magdala ng kagalingan. Narito rin ang mga naguguluhan sa kanilang pamilya. May mga mag-asawang halos maghiwalay, may mga anak na lumayo sa landas, may mga puso na sugatan ng hindi pagkakaunawaan. Ngayon, idinideklara namin ang iyong salita. Ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Ibigay mo sa bawat isa ang lakas na magmahal, ang tapang na magpatawad, at ang kababaang loob na magpakumbaba. Sa pamamagitan ng iyong karunungan, ituwid mo ang mga relasyong wasak at ibalik ang kapayapaan sa mga tahanan at sa mga nakararanas ng krisis pinansyal. Panginoon, naririnig mo ang kanilang hinaing. Nararamdaman mo ang takot ng isang ina na hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para sa kanyang mga anak. Alam mo ang bigat ng isang ama na nawalan ng trabaho at nagtatago ng luha. Ngunit ngayon, Ama, kami humihingi ng karunungan. Ipakita mo ang mga pintuang nakatago sa aming mga mata. Bigyan mo kami ng ideya, ng gabay at ng lakas ng loob upang sundin ang iyong direksyon. Idinideklara namin na ang mga pintong isinara ng tao ay bubuksan ng Diyos at ang karunungan mula sa langit ay magdadala ng biyaya kung saan walang daan ang mundo. Ama, kami rin ay nananalangin para sa kapayapaan ng aming mga bansa. Sa gitna ng digmaan, kaguluhan at takot na bumabalot sa buong mundo, alam naming ang iyong karunungan lamang ang makapagbibigay ng tunay na gabay. Idinudulog namin ang aming mga pinuno, bigyan mo sila ng karunungan na higit sa kanilang sariling pag-iisip. Idinadalangin namin kahit sa gitna ng kasamaan, mananatili ang iyong plano at ang iyong bayan ay manatiling matatag. Tulungan mo kaming maging ilaw,
maging tinig ng pag-asa at maging saksi ng iyong kabutihan sa mundong puno ng dilim. Ngayon, Panginoon, kami sabay-sabay na humihingi, punuin mo kami ng iyong espiritu. Ibuhos mo ang karunungan sa bawat tahanan na naririto. Ibigay mo ang kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo, ang lakas na higit sa aming kakayahan, at ang direksyon na higit pa sa aming nakikita. Sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin na ang lahat ng tanikala ng kalituhan ay napuputol ngayon. Idinideklara namin na ang lahat ng pusong sugatan ay nakakakita ng liwanag. Idinideklara namin na ang lahat ng tahanang naghahanap ng gabay ay tatanggap ng sagot mula sa Diyos na buhay. At ngayon, bilang isang bayan ng pananampalataya, kami sumisigaw ng iisang tinig, aming tinatanggap ang karunungan ng Diyos. Sabay-sabay nating ideklara ito. Sabihin mo, ako'y tumatanggap ng karunungan mula sa Panginoon. Ulitin mo ito hanggang maramdaman mong bumibigat ang presensya ng Diyos sa iyong puso. Sapagkat sa bawat deklarasyon may nangyayaring espiritual. Sa bawat salitang iyong binibitawan may pintong nagbubukas, at sa bawat panalangin may himalang nagiging totoo. Kaya ngayon, Ama, lahat ng ito ay itinataas namin sa iyo. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ang iyong salita ay tapat at totoo. At sa pangalan ni Jesus, aming ipinapahayag na ang karunungan ng Diyos ay dumadaloy ngayon sa bawat puso, sa bawat pamilya at sa bawat buhay na handang tumanggap. At lahat ng naniniwala ay nagsasabing Amen at Amen. Ngayon na ang ating mga puso ay nagbigay ng matinding panalangin at pananaghoy. Dumating ang oras upang maramdaman ang katahimikan ng Diyos, ang tinig ng pag-asa na dumarampi sa kaluluwa. Sapagkat matapos ang lahat ng ating hinaing at pagsusumamo, ang Panginoon ay laging nagbibigay ng kapahingahan. Siya ang nagsasabi sa atin ngayon, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Isaiah 41:10. Sa bawat salitang ito, mararamdaman mong ang bigat ng iyong balikat ay unti-unting gumagaan at ang iyong puso ay muling nagkakaroon ng lakas. Tandaan mong ang Diyos ay hindi kailanman pumalya sa kanyang mga pangako. Kung paano niya tinupad ang kanyang salita kay Abraham, kay Moises, kay David, at sa lahat ng kanyang bayan, ganun din siya magiging tapat sa iyo. Sa Jeremias 29:11, sinabi niya, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong pawang ikabubuti ninyo at hindi ikapapahamak, upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa kanila noon, kundi para sa iyo ngayon. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, hawak mo ang katiyakang ito. Ang Diyos ay may plano at ito'y mabuti, at huwag mong isipin na ang mga pangakong ito ay malayo o abstrakto. Ang mga ito ay buhay na katotohanan na maaari mong yakapin araw-araw. Isipin mo ang iyong tahanan. Nakikita mo ba ang mga pader nito na tila puno ng takot at pangamba? Ngayon, isipin mong iyon ay pinupuno ng presensya ng Diyos. Isipin mong ang bawat silid ay binabalutan ng kapayapaan. Isipin mong ang bawat miyembro ng iyong pamilya ay nakatayo sa ilalim ng kanyang proteksyon. Ganito gumagana ang pag-asa ng Diyos. Hindi lamang ito ideya, kundi larawan ng katotohanan na kaya niyang gawin sa iyong buhay. Sa 2 Korinto 1:20, ipinapahayag, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, kay Kristo ay o ang sagot. Ibig sabihin, lahat ng kanyang ipinangako ay may kasiguruhan sa pamamagitan ni Kristo. Wala ni isa mang salita ang mawawala ng katuparan, at dito mo dapat ilagay ang iyong kumpiyansa. Hindi sa iyong sariling kakayahan, hindi sa iyong sariling talino, kundi sa tapat na Diyos na laging tumutupad. Ang karunungan na ibinibigay niya ay hindi lamang para sa problema ngayon, kundi para sa buong paglalakbay ng iyong buhay. Marahil sasabihin mo, ngunit ang laban ay mabigat at ang dilim ay makapal. Totoo iyon. Ngunit alalahanin mong ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng dilim. Ang liwanag niya ay kayang magtaboy ng lahat ng anino.
Kaya sa tuwing mararamdaman mong muli ang bigat, ulitin mo ang kanyang mga salita. Sabihin mo, ako ay hindi nag-iisa sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Ako ay hindi mawawala sapagkat ang kanyang kamay ang umaakay sa akin. Ang bawat deklarasyon ng pag-asa ay parang ilaw na sumisindi sa loob ng iyong puso. At ngayon, nais kong ipaalala sa iyo na ang iyong kwento ay hindi natatapos sa problema. Ang iyong buhay ay hawak ng Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti. Oo, maaaring hindi mo pa makita ang kabuuang larawan. Ngunit ang Diyos ay nakikita ang simula at wakas. Kaya't magpahinga ka sa kanyang presensya. Huminga ng malalim at sabihin, Panginoon, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ang simpleng panalangin ito ay sapat na upang bumalik ang kapayapaan sa iyong kaluluwa. Huwag mong kalimutan, ang pag-asa ay hindi emosyon lamang. Ito ay pundasyon ng iyong pananampalataya. Kapag sinabi mong naniniwala ka, ipinapahayag mong ang mga pangako ng Diyos ay mas matibay kaysa sa lahat ng problema. Kaya huwag mong hayaang ang takot ang mamuno. Sa halip, hayaan mong ang salita ng Diyos ang maging iyong gabay. Kung paano ang isang barko ay hindi nawawala dahil sa ilaw ng parola, ganun din ikaw ay hindi mawawala kung hahayaang mong ang pangako ng Diyos ang maging iyong parola sa gitna ng bagyo. Kaya ngayon, sa katahimikan matapos ang matinding panalangin, hayaang lumubog sa iyong puso ang mga salitang ito, ikaw ay minamahal ng Diyos. Ikaw ay hawak niya. Ikaw ay hindi pababayaan. At ang lahat ng kanyang ipinangako ay tiyak na matutupad. Kaya tumindig ka ng may kumpiyansa, lumakad ka ng may tapang, at magpahinga ka ng may kapayapaan. Sapagkat ang iyong Diyos ay tapat at ang kanyang karunungan ay hindi kukupas kailanman. Ngayon ay narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay sa pangakong ito ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang kaalaman at unawa. Mula sa simula, nakita natin na ang pangakong ito ay hindi lamang salita na nakasulat sa isang lumang aklat, kundi buhay na katotohanan na tumutugon sa bawat isa sa atin. Natutunan nating ito ay para sa lahat, para sa mga ina na nag-aalala, sa mga ama na naghahanap ng direksyon, sa mga kabataang naguguluhan, at sa mga matatandang naghahangad ng kapayapaan. At ngayon, hayaan mong ang huling mensaheng ito ay manatiling nakaukit sa iyong puso. Ang Diyos ay tapat at ang kanyang karunungan ay hindi nagkukulang. Kung paanong nakita natin na sa nakaraan ang mga lingkod ng Diyos ay nabuhay sa ilalim ng gabay ng kanyang karunungan, ganun din tayo ngayon ay may parehong pag-asa. Sa bawat desisyon na gagawin mo, sa bawat laban na iyong kakaharapin, maaari mong panghawakan ang pangakong ito. Tandaan mong hindi ka nag-iisa, hindi kailanman. Ang Diyos na nagbigay ng direksyon kay Solomon, kay Daniel at kay Jose ay siya ring Diyos na handang magbigay ng gabay sa iyo ngayon. Kaya't kahit saan ka man naroroon, maaari mong sabihin ng may kumpiyansa, ang Panginoon ang aking karunungan at ako'y hindi maliligaw. Ngayon, nais kong iwan sa iyo ang isang larawan ng pag-asa. Isipin mong ang iyong buhay ay parang isang bahay na matagal nang binabalot ng dilim. Ngunit ngayon, dahan-dahang bumubukas ang mga bintana at ang liwanag ng Diyos ay pumapasok sa bawat sulok. Ang liwanag na ito ay nagtataboy ng lahat ng takot, lahat ng kalituhan at lahat ng bigat. Ito ang larawan ng iyong hinaharap kapag pinili mong magtiwala sa pangakong ito. Hindi ito katang-isip, ito ay totoo at maaari mong maranasan araw-araw kung hahawakan mo ang salita ng Diyos. Kaya't huwag kang panghinaan ng loob. Ang mga pangako ng Diyos ay parang matibay na bato sa gitna ng bagyo. Sa bawat hampas ng alon, makatitiyak kang may pundasyon kang hindi guguho. Kaya ngayon, ipaalala mo sa iyong sarili, ako ay ligtas, sapagkat ako ay nasa ilalim ng karunungan ng Panginoon. Ang mga salitang ito ang magsisilbing paalala sa tuwing darating ang mga pagsubok. At bago tayo magtapos, nais kitang hikayatin. Huwag mong hayaang matapos dito ang iyong karanasan. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng liwanag, ibahagi mo ito. Ibahagi mo sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa mga taong nangangailangan ng pag-asa.
sapagkat maaaring ang simpleng pagbabahagi mo ay maging sagot sa panalangin ng iba. At higit sa lahat, manatili kang kasama namin sa paglalakbay na ito. Mayroon pang maraming pangakong dapat tuklasin, maraming katotohanang dapat yakapin, at maraming himalang dapat masaksihan. Kaya't ngayon, hinihiling ko sa iyo, pindutin mo ang pag-subscribe, i-activate ang kampanilya upang lagi kang ma-update, at iwan ang iyong komento bilang patutuo ng iyong pananampalataya. Maaari mong isulat, ako ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa paggawa nito, hindi ka lamang nakikilahok, kundi nagiging bahagi ka rin ng komunidad ng pananampalataya na sabay-sabay na nananalangin at umaasa. Tandaan mong dito hindi ka kailanman nag-iisa. Tayo ay sama-samang lumalakad sa ilalim ng gabay ng Diyos. At sa huling salita, nais kong iwan sa iyo ang isang paalala. Ang mga pangako ng Diyos ay oo at amen kay Kristo. Kaya't lumakad ka ng may tapang, manalangin ka ng may kumpiyansa at magpahinga ka ng may kapayapaan. Sapagkat ang Diyos na nangako ay siya ring Diyos na tapat na tutupad. Hanggang sa muli nating pagtitipon, manatili kang matatag sa Kanyang salita at sa Kanyang karunungan.